Mrs. Larios, buntis ka? Magiging ina ka na. Sigurado ka bang magdodonate ka ng iyong kornea kay Mr. Fuentes? Hindi mo ba gustong makita muna ang iyong sanggol? Wala nang oras, doktor. Idodonate ko na sila ngayon. Gloria, nakikiusap ako sa'yo. I-donate mo ang iyong kornea sa kapatid ko. Simula noong mabulag siya, bumagsak na ang kita ng kumpanya. Sa susunod na buwan, magbabankrupt na ang ating kumpanya. Mayroon pa kaming 100,000 empleyado na kailangan naming bayaran. Kung ang ating kumpanya ay magbabankrupt sa kritikal na sandaling ito, ang kapatid ko at ang aming buong pamilya ay makukulong. Sylvia, huwag kang lumuhod. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo. Ayon sa ospital, ang iyong kornea lang ang compatible sa kapatid ko. Gloria, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang kapatid ko at ang aming pamilya. Pakiusap. Gloria, Sylvia, huwag kang ganyan. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya. Gloria, Tama na. Alfonso, ito na ang huling pagkakataon na makikita kita sa buhay na ito. Gloria, ikaw ba iyan? Oh, Bakit ka nandito? ako ay kasama mo para sa operasyon ng paglilipat ng cornea. Mabuti? Gloria, sa lahat ng mga taon na ito, nagsikap kang alagaan ako. Pero, sa lalong madaling panahon, makakakita na ako. Napag-isipan ko na ang lahat. Kapag nakakita na ako, una, babawiin ko ang kasal na inutang ko sa'yo. Palagi kitang aalagaan. Mabuti. Handa na ang pasyente. Magsisimula na ang operasyon. Alfonso, nakikita mo. Nakikita ko. Nakakita ka na. Sa wakas, anak ko. Nanay. Nanay. Sylvia. At si Gloria? Sinabi ni Gloria na sasamahan niya ako sa operasyon. Alfonso. Gloria, nag-donate ng kanyang cornea sa'yo. Pero hindi natuloy ang operasyon. Pumanaw siya at ang sanggol. Ano? Paano niya itinago sa akin? At idodonate ang kanyang kornea? Alfonso? 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 Hindi pa gumagaling ang pasyente, hindi siya pwede gulatin. Magandang umaga, President Fuentes. 6 na taon ko nang ginagamit ang iyong mga mata. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana muling bumangon ang Fuentes Group. Paano kita mababayaran? Anim na taon na ang lumipas. Paano ka naging walang puso? Kahit isang beses ayaw mong pumunta sa mga panaginip ko.
tumigil ka. Magandang araw. Balik ka agad. Mga bagong lutong tinapay. Halika, tingnan mo. Gloria. Tinatawag ka ng ospital para magbayad ng gamot. Kung hindi ka magbabayad agad, suspindihin nila ang iyong paggamot. Oh, pupunta ako ngayon din. Uy! 6 na taon ka ng bulag sa loob ng 6 na taon. Maaari ka bang gumaling talaga? Kung walang lunas, dapat sumuko ka na lang. O magagastos ka ng malaki. Bukod dito, allergic ka sa gamot. Tingnan mo ang mukha mo. Sa allergy na yan, ang pangit mo. Hindi pangit ang nanay ko. Ang nanay ko ay may mukhang hinalikan ng anghel. Siya ang pinakamagandang nanay sa mundo. Aurora. Juana, maaari mo ba akong tulungan alagaan ang anak ko? Babalik ako agad. Si. Nanay, bago ka bumalik, ibebenta ko lahat ng tinapay. Oh. Tinapay, mainit na tinapay. Gusto mo po ba ng tinapay? Gawa ito sa dahon ng lotus. Meron itong carotene. Ang pagkain nito ay mabuti para sa paningin. Amoy dahon ng lotus sila. Bakit amoy lotus? Dahil ang dahon ng lotus ay mabuti para sa mga mata. Anong ginagawa mo? Ang presidente natin ay hindi kumakain ng street food. Gusto mo po bang tikman? Bakit pamilyar ang lasa nito? Gawa ito ni Gloria. Patay na si Gloria sa loob ng 6 na taon. Ano ba ang iniisip ko? Babae, hey. Magkano ba ang mga ito? Kukunin ko lahat. Yan ay $20 lahat-lahat. Guwapo po, ipapakete ko na ang mga ito para sa'yo. Tapos na. Salamat. Ibawi mo ang pera ko! Pera ko yan! Kinita ko yan sa pagbebenta ng mga pandesal ni nanay! Isuli mo sa akin! Talaga bang kayang alagaan ng batang tulad mo ang pera? Akin yan! Isuli mo sa akin! Iniwan ako ng nanay mo para alagaan ka. Ang perang ito ay mananatili sa akin. Ibawi mo ang pera! Pera ko yan! Umalis ka sa daan. Pangulo, tara na. Maraming bagay sa kumpanya na nangangailangan ng atensyon mo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mahalaga. Kung kami ni Gloria ay nagkaroon ng anak, sila ay halos kasing edad niya. Ay! Hindi ba sa tingin mo ay malupit ang magnakaw ng pera sa isang maliit na babae? Sino ka? Siya ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Ibigay mo sa akin ang pera? Halika rito. Bitawan mo ako. Ayan. Nakuha ko na ang pera mo. Huwag mong mawala. Salamat po. Napakabait mo. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong kumita ng mas maraming pera para mapagaling ang mga mata ng nanay ko. Paglalaba, pagluluto. Kaya kong gawin ang kahit anong trabaho. Hoy, bata, huwag mong abusuhin ang iyong swerte. Ang pangulo na bumili ng lahat ng iyong pandesal ay sobrang mapagbigay na. Alam ko pong mayaman ka. Nakikiusap ako. Pakibigyan mo ako ng trabaho. Talagang kailangan ko ang pera. Nakikiusap ako sa'yo. Teka. Natatakot ka ba sa maliliit na aso? Hindi ako takot. May trabaho ako para sa iyo. Makipaglaro sa isang maliit na aso. Babayaran kita ng $100 sa isang araw. Ano sa tingin mo? Salamat po, Gino.
Dalhin mo siya sa bahay na F. Simula ngayon, siya ang mamamahala sa pag-aalaga kay Pepe. Mr. President, ito ang kanyang pinakamamahal na aso. Pinalaki niya ito kasama si Mrs. Larios. Hindi ba medyo delikado ibigay siya sa isang batang babae na wala tayong alam? Alfonso, si Pepe. Simula ngayon, siya na ang ating kayamanan. Ako ang nanay ni Pepe at ikaw ang tatay niya. Tara na. Ang kakaiba! Si Pepe ang aso na si Gloria at ako ay magkasamang pinalaki. Hindi siya lumalapit sa mga estranghero. Bakit siya nakikisama ng maayos sa batang ito? Si Pepe ay nasa pangangalaga mo. Tara na. Oh, Maaga sa umaga muling ginising ako ng tahol. Si Alfonso ay allergic sa balahibo ng aso. Hanggang kailan ito magtatagal kasama ang hayop na ito? Nanay, si Pepe ang huling bagay na iniwan ni Gloria para sa aking kapatid. May espesyal na kahulugan ito para sa kanya. Kahit na si Gloria ay nag-donate ng kanyang cornea kay Alfonso, patay na siya. Hindi ba katawa-tawa na si Alfonso ay kasama ang isang aso sa loob ng 6 na taon? Sa kanyang edad, dapat siya ay naghahanap ng asawa. Kung hindi, kailan ako magkakaroon ng apo? Nanay, paano mo masasabi iyan? Si Gloria ang tagapagligtas ng aming pamilya. Para sa aking kapatid at sa akin, ang ginang ng pamilya Fuentes ay si Gloria lamang. Silvia. Bakit ang batang iyon ay kamukhang-kamukha ni Alfonso? Maaring siya ay isang anak sa labas ni Alfonso? Ma'am, siya ang yaya na kinuha ni Mr. Alfonso para sa aso. Siya pala ang tagapag-alaga ng aso na kinuha ni Alfonso. Wow, ang liit niya. Hindi ko alam kung paano maalis ang maingay na asong ito. Ipaubaya mo sa kanila na asikasuhin ito ng mabilis. Opo, ma'am. Mahal, pagkatapos mong maglaro ng marami, tiyak na nauuhaw ka, diba? Uminom ka ng isang baso ng gatas. Salamat po. Ma'am, pwede po ba akong kumuha ng bote para sa nanay ko? Siyempre. Salamat po, ma'am. Mahal, ang mga bulaklak sa hardin ay hindi nadidiligan ng ilang araw na. Pwede mo ba akong tulungang diligan ang mga ito? Siyempre. Tara na. Nasaan si Pepe? Pepe, nasan ka, Pepe? Pepe, nasan ka? Pepe, saan ka pumunta? Ma'am, nasan si Pepe? Mahal, hindi ba ikaw ang nag-aalaga kay Pepe? Inatasan ka ni Mr. Alfonso na alagaan ang aso. Nawawala si Pepe. Magagalit ng sobra ang gwapong lalaking iyon. Pepe, nasan ka? Pepe? Ma'am, ginawa ko na ang hiniling mo. Kung wala ang asong iyon, makakalimutan ni Alfonso ang tungkol sa babaeng iyon. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ako ng apo. Pepe, nasan ka? Pepe, nasan ka, Pepe? Sa dami ng tao, hindi mo man lang maalagaan ang aso? Para saan pa kita kailangan? Alfonso, bakit ka galit na galit sa mga tauhan? Sa tingin ko, posibleng ang batang babae na natagpuan mo ay nawala siya. Bago siya dumating sa bahay natin, maayos naman ang aso. Pagdating niya, nawala ang aso. Alfonso, paano mo napagkatiwalaan si Pepe sa isang batang babae na wala tayong alam tungkol sa kanya? Siya lang ang tanging iniwan ni Gloria. Gino, pasensya na po. Lakas ng loob mo bumalik?
Nasaan si Pepe? Ginoo, pasensya na po. Nagpunta ako magdilig ng mga bulaklak sa hardin at nang bumalik ako, wala na si Pepe. Hindi ko sinasadyang mawala si Pepe. Bakit ang daming pera sa bag mo? Posible kayang itong batang babae ay nagbenta kay Pepe? Saan pa kaya nanggaling ang daming pera? Hindi ko alam. Hindi akin ang perang ito. Kung hindi mo pera, paano napunta sa bag mo? Nasa bahay lang naman ang bag. Hindi ko alam kung paano lumitaw ang pera sa loob nito. Tumanggap ka ba ng pera mula sa mga estranghero bago pumasok? Kaya pala pumunta ka sa pamilya namin para ibenta si Pepe, di ba? Si Pepe ang aso na pinalaki ng aking hipag mula noong tuta pa siya. Ang kanyang lugar sa aming pamilya ay napaka-espesyal. Walang makapapalit sa kanya. Ang kapal ng mukha mo nasaktan si Pepe. Sabihin mo, saan mo ibinenta si Pepe? Hindi ko ibinenta si Pepe. Ako, na naawa sa iyo at binigyan ka ng trabaho. Pero hindi ko inakala na sa murang edad mo, para sa pera, kaya mong maging napakawalang puso. Talagang hindi ko ibinenta si Pepe. Ginoo, sumusumpa ako sa aking ina. Talagang hindi ko ibinenta si Pepe. Sa tingin ko, ang nanay mo ang nagturo sa iyong lumabas at magnakaw. Kung kaya niyang palakihin ang isang batang babae na kasing sama mo, hindi siya mabuti. Huwag mong bastusin ang nanay ko. Hindi tinuruan ako ng nanay ko na magnakaw. Ang nanay ko ang pinakamabuting tao sa mundo. Hindi mo pwedeng sabihin iyan tungkol sa kanya. Buong araw kang nag-aalaga ng isang bulag na sasayang ang kalahati ng buhay mo. Mas mabuti pang iwanan mo na ang bulag na iyan at magpakasal ka sa isang mayaman. Tumahimik ka. Hindi kita papayagang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Mula ngayon, hindi na kami uupa ng bahay na ito. Ikaw, Hindi mo pwedeng sabihin ang masama tungkol sa kanya. Bakit ang init ng ulo niya parang kay Gloria? Nagkataon lang, hindi ka man lang karapat-dapat magtali ng sapatos niya. Ilabas mo siya dito. Ayaw ko nang makita siya ulit. Ginoo, hindi mo pa ako binabayaran sa trabaho ko ngayong araw. Nangako kang bibigyan mo ako ng $100 para sa trabaho. Kailangan ng nanay ko ang perang ito para sa kanyang paggamot. Paano mo nagawa humingi sa akin ng bayad? Paano mo nagawa? Nawala mo ang aso at may kapal ka pang mukha na humingi ng pera na hindi ka namin pinapabayaran ng kompensasyon ay sapat na dahil sobrang kailangan mo ng pera, halata na ibinenta mo ang aso. Alfonso, kung si Gloria malaman na naibenta si Pepe, masisira ang puso niya. Umalis ka. Sa $100, makakabili si nanay ng gamot niya minsan. Kaya hindi ako pwedeng sumuko. Gino, mangyaring bayaran mo ako ng aking sahod. Tatawagan ko ang mga magulang mo ngayon din. Gusto kong makita kung anong uri ng mga magulang ang makapagpalaki ng anak na tulad mo. Huwag mong tawagan ang nanay ko. Mag-aalala si nanay sa akin. Aurora? Ay nako, hindi ito sumasagot. Itong telepono, ibinigay ito sa akin ng nanay ko para sa birthday ko. Gino, bakit? Sinira mo ang telepono ko? Sirang telepono lang naman, di ba? Sa tingin ko, sira na yan dati pa. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo na kaming lokohin. Basura yan. Ikaw lang ang nakakakita na kayamanan. Matagal ka nang wala, pero hindi ka hinanap ng nanay mo. Iniwan ka na niya, di ba? Hindi. Ang nanay ko hindi ako iiwan. Mahal na mahal ako ng nanay ko. Paumanhin po. Tulungan mo ako. Maaari mo bang sabihin kung nasaan ang lokasyon ng batang babae sa app? Number 8 sa Sun Street. Aurora? 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 Naglakad ng hindi tumitingin. Alisin mo na yang aso ng mabilis. Kung mahuhuli tayo, hindi tayo babayaran. Bakit ka nakikipag-away sa kanya? Makikita mo. Umalis ka, aso. Presidente Fuentes,
Ang mga kamera ay nagpapakita na may van na kumuha ng aso mula sa villa area patungo sa Katayan. Ito ay kapareho ng lahi ng iyong aso. Nakontak na namin ang Katayan, pero nahuli kami. Nakatay na ang aso. Ano? Kapag wala ako, may Pepe kang kasama? Kapag nakita mo siya, may isip mo ako. Baliw. Anong ibig mong sabihin na wala ka? Kung saan ka man pumunta, sasama ako sa'yo. Paano mo nagawang sirain ang tanging bagay na iniwan sa akin ni Gloria? Ngayon, tuturuan kita ng magandang leksyon kapalit ng nanay mo. Kunin mo ang patpat. Hindi, nanay. Tigil! Huwag mong saktan ang anak ko! Aurora. Nanay! Aurora. Aurora, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Nanay! Nandito ako. Huwag kang matakot. Ikaw ba ang nanay niya? Bakit pamilyar sa akin ang boses na ito? Blind pala siya. At sa kanyang mukha, May malaking pulang marka. Sana wala siyang nakakahawang sakit. Kaya pala hindi siya marunong mag-alaga ng bata, bulag kasi. Huwag kang masamang magsalita tungkol sa nanay ko. Nawala ang paningin ng nanay ko dahil iniligtas niya ang tatay ko. Ikaw ba yan? Oh. Bakit ka nandito? ako? Ang sasama sa iyo para sa operasyon sa corneal transplant. Handa na ang pasyente. Magsisimula na ang operasyon. Ano bang ginawa ng anak ko? Bakit niyo siya ginaganyan? Ibinenta niya ang aso na pinakamahalaga sa anak ko. Ano bang maling nagawa niya? May pera ako. Tungkol sa aso ninyo, mababayaran ko kayo. Nakikiusap ako. Pakiusap, huwag niyong saktan ang anak ko. Sa tingin mo sa maliit na pera na yan, mababalik mo ang aso ko? Makinig kang mabuti. Mas mahalaga ang aso ko kaysa sa buhay ng anak mo. Oo, alam ko. Pasensya na. Nagkamali talaga ang anak ko. Pero kung hindi niyo siya parurusahan, gagawin ko ang lahat ng hilingin niyo. Bunso, kailangan nating ayusin ito ng patas. Ang hipag ko hindi man lang nakaanak, si Pepe lang ang iniwan niya sa amin. Para kay Pepe, para siyang anak niya. Ngayon, gusto ko ang anak mo ay magbayad ng kanyang buhay para sa aso ko. Halika! Dalhin ang babaeng ito sa Katayan ngayon para sumama siya kay Pepe. Nanay, hindi ko ibinenta ang aso ng lalaki. Tumakas yung aso ng mag-isa. Alam ko, kumalma ka, Aurora. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa. Halika, ilabas mo siya dito. Aurora. Nanay! Aurora. Teka. Aurora? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Alisin mo yung aso dito, bilis. Kung mahuhuli tayo, hindi tayo babayaran. Sa tingin ko alam ko kung nasaan ang aso mo. Papunta ako dito, may narinig akong magbebenta ng aso. Baka yun ang hinahanap mo. Bakit ako maniniwala sa'yo? Matutulungan kitang hanapin ang aso. Mayroon din ako, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tutulungan kitang hanapin ang aso mo. Kung totoo ang sinabi niya, baka buhay pa si Pepe. Nakikiusap ako sa iyo. Aurora ang nag-iisa kong anak na babae. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tutulungan kitang hanapin ang aso mo. Sige, tanggap ko. Pero kailangan mong pumirma ng kasulatan. Sige, payag. Pirmahan mo itong kasunduan. Kung sa loob ng isang araw, hindi mo mahanap ang aso, isasama kita. Kasama ang anak mo sa Katayan. Kung hindi mo pirmahan, isasama ko ang anak mo sa Katayan ngayon din. Pipirmahan ko.
Eto. Gloria? Ang tagal mong pumirma. Pumirma ka na. Bilisan mo. Hanapin mo ang aso. Si. Naiintindihan. Aurora. Tara na. President Fuentes, dahil madilim, may babaeng bulag at isang maliit na batang babae maaksidente. Nawala ng anak mo ang aso ko. Kung may mangyari, siya ang may kasalanan. Eksakto. Isang babaeng bulag at isang maliit na batang babae ang dalawang walang kwentang buhay na pinagsama. Hindi katumbas ng aso na iniwan ni Gloria. Pepe, nasan ka, Pepe? Aurora? Ano ang pangalan ng asong iyon? Pepe ang pangalan niya. Siya ang paboritong aso ng amo. Kapag wala na ako, kasama mo si Pepe. Kapag nakita mo siya, maaalala mo ako. Baliw na babae. Anong ibig mong sabihin na wala ka rito? Kung saan ka man pumunta, sasama ako sa'yo. Ang aso na pinalaki namin ni Alfonso ay pinangalanan ding Pepe. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Aurora, sabihin mo sa akin? Ano ang itsura ng asong iyon? Anong kulay niya? Anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi ko nakita na may tao pala dito. Nanay, sobrang lamig ko. Nandito ako. Yayakapin kita ng mahigpit. Nanay, bakit lahat ng tao nagmamalasakit sa aso at hindi ako? Hindi mo ba sinabi na ako ay isang kayamanan kakaiba sa mundo? Aurora, ikaw ay isang kakaibang kayamanan sa mundo. Naiinis sila kasi hindi nila mahanap ang aso. Kapag natagpuan natin siya, magugustuhan ka rin nila. Talaga? Siyempre. Hindi ito lugar para sa mga babae. Isama mo ang anak mong babae at umalis na kayo rito. Lumabas kayo. Pumunta kami para hanapin ang aso. Excuse me, nakita mo na ba ng Golden Retriever? Mga ganito siya kalaki. Kung tatawagin mo siyang Pepe, tutugon siya. Hindi. Lumabas kayo ngayon. Nanay, nandun si Pepe. Pepe? Pepe? Anong ginagawa mo? Nanay, ayos ka lang, nanay. Okay lang ako. Nakikiusap ako. Gawin mo itong pabor. Binili namin ang aso. Pakiusap, ibigay mo sa amin. Hindi. Nag-iwan sila ng utos. Ang asong ito ay kailangang alisin dito ngayong gabi. Wala nang usapan. Nanay, dadalhin niya si Pepe. Hindi. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Aurora, kunin mo si Pepe at tumakbo. Takbo! Nanay. Takbo! Gusto mo bang mamatay? Umalis ka dito. Nanay. Pepe, huwag kang umalis. Gloria, pasensya na. Nawala ko ang tanging aso na iniwan mo. Kung alam mo, sisisihin mo ako, di ba? Nakita ba nila ang aso? Hindi pa. Dalhin sila. Sa katayan. Opo, Ginoo. Alisin na sila. Pakawalan mo si Aurora. Hindi patay si Pepe. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Gloria, si Pepe ay anak natin. Lahat ng nanakit kay Pepe
ay dapat mamatay. Magaling, Alfonso. Bumalik si Pepe. Ayos siya. Presidente Fuentes, kumpirmado lang namin na kagabi si Pepe dinala sa katayan. Pero ano? Pero ang nanay at anak niya nagpahamak ng buhay at iniligtas si Pepe. Anong sinasabi mo? Bilis! Dalhin mo ako sa katayan! Nanay, natatakot ako, nanay. Aurora, huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Nandito ako. Pwede mo akong saktan? Pero iwan mo ang anak ko. Sabi ng presidente na kayong dalawa ang magbabayad ng inyong mga buhay para sa aso. Tara na. Gaano pa katagal? Malapit na. Hindi namin siya maabot ngayon. Kinakausap ba niya ang usapin ng dalawang iyon? Nanay, pakawalan mo ako. Huwag mong saktan ang nanay ko. Nakikiusap ako sa iyo. Ako ang nawalan kay Pepe, kaya huwag mong parusahan ang nanay ko, pakiusap. Aurora, Kasalanan ko lahat. Ng pagkawala kay Pepe. Ano ang gagawin natin? Ang ina at anak na ito ay mukhang kawawa. Ano? Gusto mo silang pakawalan? Kung sisihin tayo ni President Fuentes, patay na tayo. Anak, patawarin mo ako. Nanay! Nanay! Aurora, Nanay, bumalik ka! Aurora, Aurora. Nanay! Aurora. Aurora. Aurora, kung alam ni Alfonso na hindi ko maprotektahan si Aurora hanggang sa paglaki niya, malulungkot siya. Bakit ang sakit? Ng puso ko? Ginoo, nandyan siya. Alfonso. Alfonso. Ano ang tawag mo sa akin? Pangulong Fuentes. Nanay! Aurora. Aurora. Nanay. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Aurora. Tungkol sa bagay na iyon kay Pepe, mali ako sa pagsisi sa iyo. Para sa bagay na ito, bibigyan kita ng kabayaran. Kailangan mo ng pera para sa gamot, di ba? Lahat ng iyong mga bayarin sa medical babayaran ko lahat. Hindi. Hindi namin matanggap ang pera mo. Narito ang $1,000,000. Hindi ko matanggap ang perang ito. Kunin mo na, bulag ka, at hindi madali ang magpalaki ng anak na babae mag-isa. Kunin mo na, para sa bata. Ito ang aking kabayaran para sa pinsalang na idulot ko sa iyo. Kunin mo na. Aurora. Sabay nating pasalamatan ng Ginoo. Salamat po. Tara na. Teka. Sobra-sobra ang perang ibinigay mo sa amin. Anong pangalan mo? Babayaran namin ang iyong kabaitan. Ang pangalan ko ay... Ang pangalan ko ay Ivan Linares. Salamat, G. Linares. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Presidente Fuentes, bakit mo binigyan sila ng peking pangalan? Ang bagay na ito ay kasalanan ko. Sinaktan ko sila. Hindi ko inaasahan na gagantihan nila ako. Tama ka. Nanay, malapit na kitang makita. Oo, anak ko. Lahat ng ito, salamat kay G. Linares. Hanapin natin siya at dalhin sa kanya ang mga siopaw na may dahon ng lotus na ginawa mo. Ano sa tingin mo? O, G. Fuentes, dumating na si Miss Sastre. Sponchi,
Pumunta ako para dalhan ka ng sopas. Alam ko na pinatay nila si Pepe. At siguradong malungkot ka. Kaya ako. Sino nagsabi sa'yo na patay na si Pepe? Oh, Kung maririnig ko ulit na sasabihin mo na patay na si Pepe, ang pamilya Sastre, ay hindi na kailangang manatili sa kabisera. Alfonso, pasensya na. Kasi si Gloria ay matagal nang namatay. Na ikaw lang ang nag-aalaga kay Pepe ay hindi solusyon. Kaya Kahit na siya ay namatay, hindi ako magpapakasal sa iba para sa kanya. Ang posisyon ng asawa ko hindi kailanman magiging iyo. Nanay, okay ka ba? Ayos lang ako. naglalakad ka ba nang hindi tumitingin? Bulag ka! Ang sama ng kapalaran ko. Mrs. Gloria Larios, bakit kayo nandito? Dinala namin si Mr. Linares. Ano ang tawag mo sa kanya? Mrs. Gloria Larios. Siya at ang namatay na kasintahan ni Alfonso ay hindi lang magkapareho ng pangalan at apelyido. Paano naman naging ganoon ang pagkakataon na bulag siya? Kailangan kong alamin ito ng lubusan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sabihin mo sa akin, 6 na taon na ang nakalipas, sumailalim ka ba sa operasyon para sa donasyon ng kornea? Ang pangalan ba ng nakatanggap Alfonso Fuentes? Bitawan mo ang nanay ko. Aurora, Brat, kinagat mo ba ako? Miss Sastre, hindi ka dapat gumawa ng eksena dito. Sige, makikita mo. Nanay, ang mga rolyo na ginawa namin para sa binata ay hindi na nakakain. Aurora, hindi mahalaga iyon. Pagkatapos ng operasyon ko, gagawa tayo ng mga bagong rolyo para sa binata. Ayos? Oh, Umuwi na tayo. Anong nangyari sa mga rolyong ito sa sahig? President Fuentes, dumating si Mrs. Larios at ang kanyang anak na babae. Mrs. Larios? Opo? President Fuentes, tungkol kay Mrs. Gloria Larios, ang sanhi ng kanyang kamatayan ay maaaring kaduda-duda. Pwede kayong pumunta sa ospital? Papunta na ako. Sandali, miss. Kumusta na ang investigasyon sa nangyari 6 na taon na ang nakalipas noong si Gloria Larios nag-donate ng kanyang mga kornea at dumanas ng isang medikal na aksidente? Miss, kung may kahina-hinala, ang punerarya ay hindi nakatanggap ng bangkay ni Gloria. Siguro hindi siya namatay. Gusto kong magsagawa ka ng test ng pagiging ama sa pagitan ni Alfonso at ng babaeng iyon na anak sa labas. Kahit na maliit ang tsansa, hindi ko hahayaan na nakawin mo ang aking tsansa upang maging Mrs. Fuentes. Maayos ang lahat ng indicators. Maaari ka nang maghanda para sa operasyon. Kapag nagpa-opera ako, makikita ko na si Aurora. Sandali lang. Ako ang anak ng direktor ng ospital. Kung wala ang pahintulot ko, walang mag-opera sa iyo. Presidente Fuentes, sa medical accident 6 na taon na ang nakalipas. Ang doktor na namamahala sa operasyon ay nagkamali ng diagnosis na si Mrs. Larios ay namatay dahil sa pagkabigo ng operasyon. Ito ay ganap na pagkakamali ng aming ospital. Sinasabi mo bang? Hindi siya namatay? Oh, hindi namatay si Mrs. Larios at nanganak pa. Nang makita ko ang medical records ni Mrs. Larios sa ospital, alam kong ito ay maling diagnosis. Sila ba ng kanyang anak ay kasalukuyang nasa ospital na ito? Siya ay nasa silid naghahanda para sa operasyon sa corneal transplant. Bilisan mo, dalhin mo ako sa kanya. Oh, tara na ngayon. Sino ka? Hindi namin ginawa sa iyo. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Hindi ko naman gustong bigyan ka ng anumang problema. Hindi ka dapat nagkaroon ng anak sa labas na hindi dapat isinilang. Kaya hindi kita mapapayagang mabuhay.
Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo kailangang maintindihan dahil kayong dalawa, ina at anak, malapit nang bumaba sa impyerno. Ano ang gagawin mo? Ma, natatakot ako. Aurora, manatiling kalmado. Nandito ako. Kung maaari mong patawarin si Aurora, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Nakikiusap ako sa iyo. Ang katotohanang buhay siya ay ang pinakamalaking pagkakamali. Ayokong mamatay. Hindi! Aurora, huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, hindi ka mamamatay. 6 na taon na ang nakalipas. Nagantay ako ng napakatagal. Kung hindi ka nagpakita ang posisyon ni Genji, Fuentes ay magiging akin sa kalaunan. Ngunit bakit kailangan kang lumitaw? Aurora, tumakbo! Ano pang hinihintay mo? Habulin siya! Huwag kang lalapit! Ikaw pala? Ginoo, pakiusap iligtas ang aking ina. Ang aking ina ay nasa kwarto at may mga masasamang tao na nananakit sa kanya. Nasa kwarto ang nanay ko at may ilang masasamang tao na sinasaktan siya. Bata, anong kalokohan yang sinasabi mo? Nasa ospital tayo? Anong masasamang tao ang maaaring naroon? Presidente Fuentes, kung saan magpapa-opera si Mrs. Larios, nasa unahan lang. Tingnan mo. Ginoo, hindi ako nagsisinungaling. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Tumahimik ka. Para sa akin, walang mas mahalaga kaysa kay Gloria. Ginoo. 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 Aurora, si Aurora ang darating para iligtas ako. Huwag mo yang isipin. Ang buong ospital na ito ay pag-aari ng pamilya ko. Iligtas ka? Sino ang hahanapin niya para iligtas ka? Nanay! Nanay! Aurora. Aurora, bakit ka bumalik? Aurora, Nanay, wala akong silbi. Wala akong mahanap na tao para iligtas ka. Ito ba ang mga tinutulong mo? Puro hangin. Aurora, kumalma ka. Dahil okay ka naman. Ayos lang. Kayong dalawa? Saktan ninyo silang dalawa. Aurora. Anong nangyari? Nasaan ang pasyente mula dito? Tanong ni President Fuentes. Magsalita ka. Ang pasyente at ang kanyang anak ay dinala ni Miss Sastre. Anong sinabi mo? Saan? Kinuha sila ni Miss Sastre at ikinulong sa ibang kwarto. Pero hindi ko alam kung alin. Kanino ito? Kanino ito? Sabihin mo. Sa pasyente na kinuha nila. Bakit ganito si Gloria? Ginoo, hindi ako nagsisinungaling. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Alam ko na kung nasaan si Gloria. Gloria, hintayin mo ako. Nanay! Ayos lang ako. Ang ganda ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak na babae. Pero hanggang dito na lang. Huwag kang lalapit. Huwag saktan si Aurora. Nanay! 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 Tigil! Gloria?
Alfonso, Gloria, hindi ganoon. Hindi ganoon. lumabas ka. Mamaya kitang haharapin. Ang pamilyar na yakap. Dadalhin kita sa ospital. Alfonso, ikaw ba iyan? Alfonso, ikaw ba yan? Ako ito. Sa wakas nakita na kita. Gloria, Tay, inaamin ko na mali ako. Hindi ko sinasadya. Paano ako magkakaroon ng anak na babaeng suwail na tulad mo? Alam mo ba kung anong kahihinatnan nito para sa ating ospital sa pagkakasakit kay President Fuentes? Tay, sigurado akong may solusyon. Pero nasa bingit na tayo ng kamatayan. Tay, ang ating ospital ay mayroong katugmang kornea sa babaeng iyon, di ba? Kung gusto ni Alfonso na makakita muli, hindi niya kayang gawin nang wala ang ating ospital. Tay, ako lang ang anak mo. Gusto mo ba talaga na mamatay ako ng ganito? Tay, Kailangan ko na lang lunukin ang aking pride at magmakaawa kay Mrs. Fuentes. Bago iyon, huwag ka nang gumawa ng problema. Kung hindi, hindi na kita kayang protektahan. buwisit na babae. Huwag mong isipin na dahil lang kinikilala ka ni Alfonso, ay maaari mong lubos na nakawin ang aking posisyon. Gino, ito ba talaga para sa akin? Aurora? Kung gusto mo ang cake na ito, makukuha mo lahat ng gusto mo. Nanay, ikaw ang unang kagat. Ikaw din. Gloria. Sa hinaharap, babayaran ko lahat ng utang ko sa inyong dalawa. Ikaw at si Aurora hindi na magdurusa. Salamat, Alfonso. Bukas ay birthday mo. Maghahanda ako ng party para sabihin sa lahat na ikaw ang aking asawa. At si Aurora ay anak natin. Ang galing! May tatay na ako! Sabihin mo, bakit mo ako binibisita? Napakahalaga ng oras ko. Sylvia, sa pagkakataong ito, hindi ako para sa kapatid mo. Ganoon ba? Sa tingin ko, ganoon ka nga. Paalalahanan kita, sa puso ng kapatid ko, si Gloria lang ang may lugar. Bukod sa kanya, walang ibang pwedeng maging hipag ko. Bukas, ipahahayag ng kapatid mo sa lahat na isang babaeng bulag ay kanyang asawa. Ano ang sinabi mo? Imposible. Ang kapatid ko si Gloria lang ang mahalaga. Alfonso, bukas ikaw ay. Sylvia, magandang balita. Bukas, dalhin mo si nanay sa party ko. Magpapakasal na ako. Magpapakasal na ako. Kay Gloria. Hindi patay si Gloria. Kamusta? Gloria. Sa lahat ng mga taon na ito, laging namimiss ka ni Sylvia. Masyado lang siyang emosyonal, kaya... Sylvia, ngayon dapat kang maniwala sa sinabi ko, tama? Lumabas ka. Alfonso,
Sa paggawa nito, paano ka naging hindi tapat kay Gloria? Nanay, napakaganda mo ngayon, para kang prinsesa. Ang bait mo. Kapag si tatay ay magdadala sa atin sa pamilya Fuentes, marami pang tao na mag-aalaga sa'yo at magmamahal sa'yo. Naiintindihan mo? Talaga? Siyempre. Andyan din ang tita Sylvia mo. Tara na. Alfonso, nandito ka. Nanay, ayos ka lang ba? Nanay. Hindi ka pa kasal sa kapatid ko, at ganyan ka na magsalita. Ganyan ka ba kadesperada para umangat sa lipunan? Hindi ganoon. Aurora, okay lang ako. Kalmahan mo. Itong damit. Sabi ng kapatid ko na itatago niya ito para kay Gloria at hindi na niya ito lalabasin habang buhay. Bakit mo ito suot? Ikaw si Sylvia ka ba? Kung sino ako, wala kang pakialam. Pigilan siya. Arya, bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Tanggalin mo itong gown sa kanya. Hindi siya karapat-dapat diyan. Sylvia, bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo. President Fuentes matutuwa ang binibini kapag natanggap niya ang singsing na brilyante. Lahat ng utang ko sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Pabayaran ko ng may interes. Nay! Itapon mo yan. Ang pagbibigay sa hipag ko ng bagay na pinaglaruan ng iba ay nakakahiya para sa kanya. Oh, Nay, okay ka lang? Ang pangit mo, at higit sa lahat, isa kang pabigat. Sa anong paraan ka mas magaling kaysa sa hipag ko? Ikaw, isang babaeng diborsyada, na may anak sa labas, gustong magpakasal sa mayamang pamilya. Hindi mo pwedeng siraan ang nanay ko. Aurora. Bitawan mo ako. Aurora. Aurora, nasaan ka? Halika rito sa akin, Aurora. Saan mo dinala si Aurora? Siyempre, dinala ko siya sa magandang lugar. Ibalik mo sa akin si Aurora. Ang ibalik sa iyo ang bastardang ito ay ayos lang. Pero kukunin ko pabalik lahat. Nang ibinigay sa iyo ng kapatid ko. Ano ang gusto mo? Nalaman ko na ang kapatid ko ay nag-schedule sa iyo para sa makalawa para sa cornea transplant. Kung pipirma ka ng isang form na kusang isusuko ang cornea, ibibigay ko sa iyo ang batang babae. Bakit ka nag-aalangan? Maaaring ang sarili mong anak, kumpara sa iyong mga mata, ay walang halaga. Nanay? Hindi. Kahit na hindi ko na makita habang buhay, hindi ko kailanman iiwan ang aking anak na babae. Pipirmahan ko ito. Mas mabuti yan. Nanay, huwag. Sana makita ako ni nanay. Pirmahan mo na. Aurora. Kasalanan ko ito. Hindi ko. Matutupad ang pangako na ginawa ko sa iyo. Gloria, ikaw ba yan, hipag? Buwisit, nagbibiro ka ba? Alam mo na si Gloria ay asawa ng kapatid ko, at isinusulat mo pa ang pangalan niya. Hindi, Sylvia, hindi ganoon. Ako talaga si Gloria. Tumahimik ka. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan ng asawa ng kapatid ko. Nagpapanggap ka. Walang hiya kang babae.
Hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Siya si Gloria Larios. Binibini. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Tingnan mo. Hindi. Totoo na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Ngunit ang bastardong ito, nagsinungaling at nawala si Pepe. Sino ang nakakaalam kung ilang masamang ideya ang ina na ito ang naglagay sa isip niya? Paano mo masasabi ang ganyan tungkol kay Aurora? Ang mansanas ay hindi nalalayo sa puno. Pinalaki mo ang isang masamang babae at ayaw mo pa ring hayaan na may pumuna sa kanya. Presidente Fuentes, ang ginang ay dapat nakasuot na ng damit na inihanda para sa kanya. Naghihintay sa iyo sa silid pahingahan. Nanay? Kahit hindi ako si Gloria, ikaw, hindi pwedeng magsalita ng ganyan tungkol sa isang babae. Hindi ba siya basta anak sa labas? Inaasahan mo ba na ang kapatid ko maging amang-amahan niya? Huwag mo nang isiping iyan. Hindi ako anak sa labas. Ilayo mo siya. Hindi siya karapat-dapat sa kapatid ko. Aurora, Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan mo ang nanay ko! Anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan, Gloria. Alfonso. Alfonso. Siya ay isang babaeng ginamit. Hindi mo ba nakikita ang anak niya ay malaki na? Gaga. Lumayo ka sa kapatid ko. Ayos ka lang ba? Alfonso. Mula pagkabata natin, hindi mo pa akong sinaktan. At ngayon, para sa babaeng ito, sinaktan mo ako. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na siya ang asawa ng kapatid mo? Asawa ng kapatid ko. Hindi siya karapat-dapat. Kahit na may iba kang minamahal. Pero para sa akin, si Gloria lang ang maaaring maging asawa ng kapatid ko. Ikaw. Ganyan katratuhin ni Sylvia. Ako, bilang nakatatandang kapatid niya, dapat siyang turuan ng leksyon. Huwag mo siyang sisihin. Hindi lang ako nakilala. Isasama kita sa ospital muna. Paano mo nagawa, kalimutan si Gloria para sa isang kalapating mababa ang lipad? Ginang Fuentes. Ginang Gloria Larios ay maling na-diagnose na patay. Ito ay pagkakamali ng aming ospital. Ang aking anak na babae ay nagseselo sa kanya, kaya naman sinaktan niya ito. Sobrang nahihiya ako sa harap ng iyong pamilya. Sinasabi mo bang hindi patay si Gloria? Eksakto. Siya ngayon ay kasama ni Pangulong Fuentes, Ginang Fuentes. Pumunta ako upang makiusap sa iyo dahil ang aming ospital ay naglingkod sa iyong pamilya sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ang aking anak ngayong pagkakataon. Paano ito nangyari? Ako ba ay nagmaltrato lang kay Gloria? Tayo na. Kahit na si Cecilia ay medyo pabaya, hindi dapat ikamatay ang pagkakamali niya. Madam, ibig kong sabihin. Mapapatawad ko siya, pero kailangan niyang kunin ang pwesto ni Gloria para iligtas ang anak at itapon ang ina. Madong, ano ang sinasabi mo? Hindi ko nagustuhan ang babaeng iyan sa mahabang panahon. Dahil nandito siya, si Alfonso ay parang naaakit. Kahit hindi siya patay, hindi rin siya karapat-dapat maging Mrs. Fuentes. Nanay. Oh, Sylvia, bakit ka bumalik? Nanay. Si Gloria ay bumalik ng napakahirap. Paano mo kakamping isang estranghero laban sa kanya? Sylvia, mali ka. Ginagawa ko ito para kay Alfonso. Isipin mo, ang kapatid mo ngayon ay kumokontrol sa Fuentes Group, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Kahit gaano kabuti si Gloria, hindi na siya karapat-dapat kay Alfonso. Pero hindi ko magagawa ang ganitong kawalan ng utang na loob. Sasabihin ko sa aking kapatid at kay Gloria ngayon din. Halika rito, dalhin siya sa kanyang silid. Nanay, anong ginagawa mo? Kunin ang cellphone niya at lahat ng kagamitan sa komunikasyon. Hindi siya pwedeng lumabas ng walang pahintulot ko. Miss, patawarin mo kami. Nanay. Pakawalan mo ako. Huwag. Gloria, anong problema? Nagkaroon lang ako ng bangungot. Natatakot ako na may magkamali sa operasyon. Kumalma ka. Sasamahan kita. Maghihintay ako sa labas ng operasyon. Walang magiging problema. Naiintindihan mo? Tatay, anong sinasabi mo?
Pumayag ba ang ginang na pakasalan ko si Alfonso? Hindi ganoon kadali. Gusto kanyang gamitin para maalis si Gloria? Kahit hindi sabihin ng ginang, gaganti rin ako sa babaeng iyon. Tatay, ako na ang bahala. Pag-isipan mo muna. Para kay Presidente Fuentes, si Gloria ay mas mahalaga pa sa buhay niya. Ang atakihin siya ay parang magpakamatay. Kumpara sa posisyon ni Mrs. Fuentes, ano ang halaga ng pagtalik sa buhay? Gloria. Ito ang anting-anting na nakuha ko para sa iyo. Ito ay para protektahan ka sa operasyon. Nanay, si tatay at ako ay maghihintay sa labas. Si. Pagkatapos ngayon, sa wakas makikita ko na sina Alfonso at Aurora. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang anting-anting ko. Malapit ka nang mamatay? At pinahahalagahan mo pa rin ang anting-anting na ito ng labis? Ikaw, hindi ka doktor. Ikaw ang babaeng umabuso sa akin. Hindi ka kasing tanga ng itsura mo. Akala mo ba talaga na ang anting-anting na ito na nakuha ni Alfonso para sa iyo ay magpoprotekta sa iyo? Kaya sisirain ko ito. Alfonso, iligtas mo ako. Kaawa-awa. Hindi mo nga alam kung nasaan ang pinto? Hindi ko maintindihan kung bakit si Alfonso nahulog ang loob sa isang babaeng katulad mo. Alfonso, iligtas mo ako. Kahit sumigaw ka ng paos, hindi ka darating si Fonchi para iligtas. Ang operasyon ay tatagal ng 1 buong oras. Sabihin mo sa akin, paano kita pahirapan? Kung mangahas kang saktan ako, hindi ka hahayaan ni Alfonso. Mamamatay ka na at ginagamit mo pa si Alfonso bilang panakip? Kapag patay ka na, ako na ang magiging asawa niya. Hindi mangyayari iyon. Sa puso ni Alfonso, ako lang ang naroon. Kung pakakawalan mo ako ngayon, baka pwede kong kalimutan ang nangyari. Huwag mong isipin na dahil mahal ka ni Alfonso, magagamit mo iyon para makipagtawaran sa akin. Buwitre, bulag ka at pangit na pangit. Anong karapatan mong makipag-agawan sa akin sa isang lalaki? Hindi ka karapat-dapat. Ang kakaiba. Bakit parang may masamang mangyayari? Tatay, ano ang problema? Wala. Personal kong dinala si Gloria sa loob. Kaya walang dapat magkamali. Tingnan mo, dahil pumasok ka sa operating room na ito, paano kung ako mismo operahan kita? Ha? Ikaw. Ano ang dapat kong gawin para pakawalan mo ako? Sabihin mo, mahal ka ba ni Alfonso ng sobra? Dahil sa mukha mo? Oo o hindi? Ano ang gagawin mo? Itong mukha mo ay napakapangit. Kung papangitin ko ito, magiging pinakapangit ba ito sa mundo? Ang gusto ni Alfonso ay hindi ang itsura ko. Kaya, ibig mong sabihin na si Alfonso ay gusto ang iyong pagkatao? Ano ang gagawin mo? Pagkatapos, bubuksan ko ang iyong dibdib. At makikita kung ano ang nasa loob. Loko ka! Sabihin mo sa akin, anong hugis? Ang puso mo? Hindi, baliw na baliw siya. Hindi ko kayang manatili na lang naghihintay na walang ginagawa. Kayong dalawa, ibalik ninyo siya. Alfonso, iligtas mo ako. Lalabas na si nanay. Gloria! President Fuentes, ito ang restricted surgery area. Hindi ka basta-basta makakapasok. Anong ingay yon sa loob? May nauntog lang ang katawan ko. Wala yun. Lalabas na ako. Kukunin ko lang coat ko. Umalis ka. Nag-aantay ka na ng compatible corneas sa loob ng 6 na taon, di ba? Anong gagawin mo?
Sinira mo ang pagkakataon ko na pakasalan si Alfonso. Hindi ba dapat ko ring wasakin ang mahalaga sa'yo? Sabihin mo sa akin, kung sisirain ko sila, maghihintay ka pa ba ng isa pang 6 na taon? O baka habang buhay? Hindi! Gloria, sayang. Ngayon nawala mo na ang tanging pagkakataon na mabawi ang iyong paningin. Paano ka naman ganyan kalupit? Dahil ikaw ang babaeng na pinakamamahal ni Alfonso. Habang lalo kang nagdurusa, lalo akong masaya. Miss, konti na lang ang oras. Kailangan natin siyang palayasin ngayon. Kung malaman ni Presidente Fuentes, walang tatakas sa atin. Tumahimik ka! Hindi ko pa man nabubuksan ang kanyang dibdib para makita kung ano ang itsura ng kanyang kagandahan sa loob. Kumusta? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ka pa bumababa? Ang tagal na. Si, agad-agad. Ipasok siya sa loob. Kumusta na ang operasyon? Maayos naman. Malapit na matapos. Tatay, makikita ba tayo ni Mama sa lalong madaling panahon? Oh, mabilis lang. Tatay, ano ito? Gloria, ito ang anting-anting na nakuha ko para sa iyo, para protektahan ka sa operasyon. Bakit ang anting-anting ay nadurog dito? Presidente Fuentes. Halika rito. Arestuhin silang lahat. Presidente Fuentes, pasensya na talaga. Kasalanan ko. Itapon silang lahat sa dagat. Alagaan mong mabuti si Aurora. Kayo, sundan ako. Gloria, hintayin mo ako. Hindi ka pwedeng umalis mag-isa. Hahanapin ko rin ang nanay ko. Sandali, miss! Miss! Bilisan mo. Alam na ni Presidente Fuentes, kung mahuli niya tayo, lahat tayo ay mapaparusahan. Naiintindihan. Dito. Bitawan mo ang nanay ko. Tatay, kung gugustuhin ng Diyos, ngayong wala pa si Alfonso, narito na ang babaeng ito. Pakawalan mo siya. Bata pa siya. Pakawalan siya? Kung gagawin ko, paano ako magkakaroon ng anak? Kay Alfonso? Halika rito! Sa loob, mabilis. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Aurora, Habulin siya! Tay, bilisan mo. Hindi na ako makabilis. Masyado nang delikado. Nanay? Kumalma ka, Tay. Huwag kang kabahan. Dahil mabilis kang magmaneho, sa tingin ko hindi ipagsasapalaran ni Alfonso ang buhay niya para sa inang iyon at anak. Gloria. Aurora? Gloria? Halika rito. Maingat. Dali.
Presidente Fuentes, Paano mo nagawang saktan, Gloria? Ang kapal ng mukha. Tay, okay ka lang? Tay. Presidente Fuentes, nabaliw ako at nagkamali. Sa loob ng maraming taon na pinaglingkuran ko ang pamilya Fuentes ng may katapatan at dedikasyon, patawarin mo kami. Patawarin ka? Si Gloria ang buhay ko. Dahil nagawa mong saktan siya, handa ka sa mga kahihinatnan. Ito ay iyong... Ano? Wala, Ginoo, tama ka. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Ngunit sa bagay na ito, ako ang utak. Walang alam ang anak ko, kaya pakiusap, pakawalan mo siya. Umalis ka sa daan. Ngayon ikaw at ang iyong anak ay mamamatay. Tay, kahit gaano ko patawagin si Mama, hindi niya ako pinapansin. Sa ospital, ngayon na. Ano? Yung dalawang tulala? Napakaganda ng plano, pero sinira nila. Hindi, dalhin mo ako sa ospital, bilis. Kung isumbong nila ako, hindi na ako makikita ni Alphonse bilang kanyang ina. Alfonso, Nandito ako. Nasa tabi mo ako. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Pangako kong protektahan ka, pero nailagay kita sa panganib. Siguradong sinumpa ako. huwag kang ganyan. Hindi kita sinisisi. Kumalma ka. Para sa susunod na cornea transplant, sasamahan kita. Hindi na kita ilalagay sa panganib. Sobrang guilty si Alfonso, kaya mas mabuting huwag sabihin sa kanya tungkol sa mga sirang kornea, kundi mas sisihin pa niya ang sarili niya. Gloria, okay ka na ba? Nanay? Bakit ka nandito? Nahanap mo si Gloria. Napakahalagang bagay ito, pero hindi mo sinabi sa akin. Kung hindi dahil sa staff ng ospital na nagsabi sa akin, hindi ko pa rin malalaman. Ma'am, hindi kasalanan ni Alfonso. Wala pa akong pagkakataon. Gloria, napaka-considerate mo pa rin. Nagdala ako sa iyo ng masustansyang sabaw. Mukhang ang mga sastre hindi pa ako pinagkanulo. Halika, pakainin kita. Nanay, nag-aalala ako. Baka hindi mo gusto si Gloria. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Siya ang asawang pinili mo. Paano ko hindi tatanggapin? Sandali, may tawag. Ikaw na ang magpakain sa kanya. Ma'am, kailangan mo akong iligtas at ang aking anak na babae. Naging ganap kaming tapat habang nagtatrabaho para sa iyo. Tama po, ma'am. Kung isa sa alang-alang na hindi mo ako ipinagkanulo, hahayaan kitang umalis. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Bukod dito, binibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon upang tubusin ang inyong sarili. Ma'am, ano ang ibig sabihin niyan? Ang puta na iyon ay hindi karapat-dapat na maging asawa ng aking anak. Pagkatapos ay ipapadistract ko sila sa mga tauhan ni Alfonso. Naniniwala ako. Alam mo kung ano ang gagawin. Kung hindi kayo magtagumpay sa pagkakataong ito, Mr. Alfonso at ang babae ay hindi kayo patatawarin. Anong kwento ang gusto mong marinig bago matulog? Gusto ko ng isa. Nanay, patayin mo ang ilaw, natatakot ako. Aurora, huminahon ka. Nandito ako sa iyo. Ang tagal nating hindi nagkita. Gloria. Ikaw kayo.
Hindi ba kayo pinakulong ni Alfonso sa bilangguan? Bakit kayo pa? Kung hindi ko makukuha si Alfonso, hindi ka rin. Sylvia? Anong ginagawa mo dito? Alfonso, alam ko nagkamali ako ng pagkakaintindi at nasaktan ko si Gloria. Wala nang oras para magpaliwanag. Nasa panganib si Gloria. Tara na. Anong nangyari? Nag-ayos na ako ng mga bodyguard para protektahan ka. Kung sasabihin ko sa kanya na lahat ng ito, ginawa ni nanay, masisira siya. Alfonso, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay iligtas si Gloria. Kung magtatagal pa tayo, mamamatay si Gloria. Tama ka. Aurora, ikaw ba iyan? Nanay, natatakot ako. Aurora, kumalma ka. Makalabas tayo rito. Nanay, sobrang lamig ko. Ang sarap! Ngayon, ang lugar na ito ay magiging libingan para sa iyo at sa iyong anak na babae. Kung pakakawalan mo si Aurora, gagawin ko ang lahat ng hihilingin mo sa akin. Ngayon alam mo na mali ka? Si. Pagkatapos, lumuhod ka at idikit ang iyong noo sa sahig. Pagkatapos, isasaalang-alang ko na pakawalan siya. Oo, gagawin ko. Pakawalan mo na lang si Aurora. Nanay, huwag mong gawin. Tingnan mo kung gaano kakaawa. Si Alfonso at ako ang mag-asawang kambal. Hindi ka karapat-dapat maging asawa niya. Malapit na ang oras. Tapusin na sila. Oh, Hindi! Sinabi mo? Napapakawalan mo si Aurora. Sinabi ko lang na pag-iisipan ko. Hindi ko sinabing patatawarin ko siya. Ngayon, ni ikaw, ni ang iyong anak ay hindi makakaalis dito. Hindi! Nanay, Pigilan sila. Huli ka na. Patay na sila. Kung si Gloria ay makaranas ng kahit kaunting pinsala, papatayin kita. bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo ako! Nanay! Aurora! Nasa loob si Gloria. Alfonso, saan ka pupunta? Nanay, nasa loob sina Gloria at Aurora. Kailangan kong pumasok. Baliw ka ba? Nahuhumaling ka pa rin sa babaeng bulag na iyon? Nanay, ano bang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa katotohanang ibinigay ni Gloria sa akin ang kanyang mga kornea, hindi na sana ako muling nakakita. Bukod dito, ang buong pamilya natin halos nakulong. Nanay, paano kang naging ganyan kawalang utang na loob? Kung hindi dahil kay Gloria, ang pamilya nating hindi na sana nakabangon. Kahit na ano paman, ang babaeng iyan ay hindi sapat para sa iyo. Kung mangangahas kang pumasok, hindi na ako magiging nanay mo. Nanay, Kailangan kong iligtas si Gloria ngayon, kahit anong mangyari. Kung hindi dahil kay Gloria, hindi magkakaroon ang pamilya natin ng buhay na mayroon tayo ngayon. Kung hindi mo ako papayagang iligtas siya, piputulin ko ang lahat ng ugnayan sa iyo. ako rin. Ililigtas ko ang aking hipag. Teka, Gloria, Alfonso, Gloria, okay ka lang. Nasaktan ang binti mo. Alfonso. Nandito ka. pasensya na, hindi kita naprotektahan ng maayos. Sandali lang, ihahatid kita sa ospital. lahat ito ay kasalanan ng buwisit na si Gloria. Kung masasaktan ang anak ko dahil sa kanya, papatayin kita. Ginang, hindi namin kasalanan. Sumusunod lang kami sa utos. Tigilan mo na ang pagdadahilan. Alfonso, kamusta ka? Nanay! Lahat ito ay kasalanan mo.
Ginang, balita mula sa ospital. Sabi nila ngayon si Mr. Fuentes ay kasama si Mrs. Larios. Pero si Mrs. Larios ay may impeksyon sa mata at nangangailangan ng transplant ng cornea. Nasa panganib ang kanyang buhay. Hanggat hindi siya patay, sapat na iyon. Pero mayroon siyang impeksyon sa mata at kailangan agad ng transplant ng cornea. Wala ba ang ospital ng mga kornea na tugma sa kanya? Hindi ba sapat iyon para i-transplant ang mga ito? Ginang, nakalimutan mo na ba? Dahil ayaw mong siya na makasama si Mr. Alfonso, inutusan mo si Miss Sastre na sirain ang mga kornea. Sa anumang pagkakataon, hindi dapat malaman ni Alfonso. Naiintindihan ko, Ginang. Pero, paano tayo makakahanap ng angkop na mga kornea ngayon? Kahit na mayroon man, nasa mga mata lang ni Alfonso ang mga iyon. Makinig ka, kahit anong mangyari, itago mong mabuti ang sikretong ito. Kahit na maging bulag si Gloria habang buhay, ang aking anak ay hindi kailanman mabubulag para sa kanya. Opo. Gising ka na. Ma'am, nandito ka. Pumunta ako para kausapin ka tungkol sa isang bagay. Ano yon? Gusto kong iwanan mo ang anak ko. Bakit? Dahil sa mga mata mo. Kung hindi ka makahanap ng katugmang kornea sa lalong madaling panahon, nasa panganib ang buhay mo. Alam mo na ang anak ko, kapag sayo, nababaliw siya. Ngayon, hindi na siya ordinaryong tao. Siya ang presidente ng isang grupo na nagkakahalaga ng halos 10 milyon. Hindi siya pwedeng mabulag. Ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hahayaang mag-donate ng kanyang cornea. Aalis ako. Isa pang bagay, maari kang umalis, pero si Aurora ay apo ng pamilya Fuentes, kaya dapat siyang manatili. Sa pamilya Fuentes, si Aurora ay makakatanggap ng mas magandang edukasyon. Hindi ako magiging ganun kasakiman para isama siya sa akin, ma'am. Kung maaari, aalis ako ngayong gabi. Wala ka bang gusto kapalit? Noong nagtitinda ako ng tinapay, nag-ipon ako ng pera sa bank account ko. Sinabi mo na ilan na lang ang araw ko para mabuhay, di ba? Kaya sapat na ang pera na iyon. Mabuti. Habang tulog pa si Alfonso, ipapalayas kita ngayong gabi. Alfonso, kalagitnaan na ng gabi. Pupunta ka pa rin sa kwarto para makita si Gloria? Hindi ko matigil ang pag-aalala sa kanya. Ngayon, gusto kong makasama siya. Alfonso, patawarin mo ako sa pag-alis ng walang paalam. Ang buhay mo ay hindi dapat nabibigatan dahil sa akin. Sana lang, na maalagaan mong mabuti si Aurora. Nahulog ang butones mo. Salamat. Umalis ka na. Bakit ang kanyang likod ay parang pamilyar sa akin? Teka, Pasensya na. Anong kailangan mo? pwede mo bang tanggalin ang maskara mo? Pasensya na po. May ketong ako. Kung tatanggalin ko ito, baka mahawa kita. Pasensya na. Akala ko kamukha mo ang aking minamahal. Alfonso, nalilito ka. Sa tingin ko nababaliw ka na sa kakamiss kay Gloria. Kaya para sa'yo, lahat kamukha niya. Aba, naghihintay pa si Gloria sa atin sa kwarto. Tara na. Alfonso, paalam. Gloria. Gloria. Pasensya na. Kayo po ba si Mr. Fuentes? Nasaan ang pasyente sa kwartong ito? Si Mrs. Gloria, di ba? Isang oras ang nakalipas. Natapos na niya ang mga papeles ng paglabas at umalis na. Siyang nga pala. Hiniling niya sa akin na ibigay sa iyo ang recording na ito. Alfonso? Kapag narinig mo ang recording na ito, huwag mo akong hanapin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Aurora. Patawarin mo ako. Hindi ako isang mabuting ina o asawa. Saan siya pwedeng pumunta mag-isa? Alfonso, malamang na si Gloria ay may napakaseryosong dahilan para gawin ito. Eksakto. Hahanapin ko siya at ibabalik. Suriin kung ano ang nakuha ng mga kamera ng ospital. Kailangan kong malaman kung saan nagpunta si Gloria. Sariwang lutong pandesal! Sariwang pandesal! Tingnan nyo! Gloria, matagal na kitang hindi nakita. Akala ko nakaasawa ka ng mayamang lalaki, kasama ang anak mong babae. Bakit ka na naman nagbebenta ng pandesal?
Iniwan ko ang babae kasama ang kanyang tatay. Walang saysay ang umupo lang sa bahay, kaya lalabas ako para magtrabaho. Kung pinalayas ka ng pamilya ng asawa mo, sabihin mo na lang, hindi mo na kailangang itago. Hindi totoo yan. Gloria, tingnan mo, mukha mo ay sobrang naapektuhan ng allergy at bulag ka. Sino ang maglalakas loob na kupkupin ka? Mas mabuti pa na gawin ang sinabi ko. Pakasalan mo yung lalaking ipinakilala ko sa iyo. Mas matanda siya sa iyo ng 30 taon. Juana, hindi ako ganoon kababaw. Bukod pa, lagi kong mahal ang tatay ni Aurora. Sige, okay. Alam ko, gabi na ililipat ko na yung tindahan ko sa ibang lugar. Aalis na ako. Ano? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Juana, kinuha mo ba ang pera ko, di ba? Isoli mo yan. Iyon na yung huling natitira sa akin. Anong sinasabi mo? Mukha ba akong magnanakaw? Nandoon lang yung pera. Paano itong nawala na lang? Bukod pa, yung tanging lumapit sa akin ay ikaw. Tingnan mo, dahil bulag ka. Kung hindi mo kaya ang pera mo, huwag kang magsisi sa iba. Kailangan mong ibalik itong pera sa akin. Kung hindi, hindi ka makakaalis ngayon. Ikaw, isang bulag na babae? Gusto mo akong pigilan? Sinasabi ko sa'yo, ano kung kinuha ko ang pera mo? Palagi. May pera ka, pero hindi mo alam kung paano gastusin. Kaya ginastos ko para sa'yo. Maganda sa akin. Hindi ka ba takot na tatawag ako ng pulis? Tawag ng pulis? Ayo! Alam mo ba kung ano ang itsura ko? Bukod sa buong syudad na ito, maraming tao na nagngangalang Juana. Malalaman ba nila kung sino ang hinahanap mo? Juana, marami kitang tinulungan. Kung gusto mo talagang kunin ang pera ko, pwede bang kalahati na lang? At ibalik mo sa akin ang kalahati? Kalahati? Hindi ako magbibigay sa'yo kahit ilang barya. Ikaw! Presidente Fuentes, nagtanong na kami sa paligid. Kanina, may nakakita sa babae nagbebenta sa isang tindahan dito. Hanapin sa bawat kalye. Walang kahit isang bakas ni Gloria ang dapat baliwalain. Opo. Matagal na akong sawa sa iyo. Binabaliwala mo lang ang pagiging bulag mo para magpakaawa. Ganyan mo pinapabili ang iba ng tinapay mo. Nakuha mo ang perang ito ng hindi tapat. Kukunin ko ito para sa iyo. Tama lang ito. Juana, paano mo nasabi iyan? Ang mga tinapay na ito. Ginagawa ko ang mga ito sa pamamagitan ng paggising ng maaga at pagtatrabaho hanggang gabi. Sariwa ang mga ito. Binibili sila ng mga tao dahil masarap sila. At ayoko nang makipagtalo sa iyo. Aalis na ako. Para sa maliit na perang ito ipinapahamak mo ang buhay mo? Buti na lang hindi nasira ang tricycle ko. Ibalik mo ang pera ko. Lumayo ka sa akin. Jinx, ngayon naiintindihan ko kung bakit umalis ang lalaki mo kahit na nagkaanak na babae kayo. Sa ugali mo, sino ang maglalakas loob na tanggapin ka? Kailangan ko ang perang ito para sa aking paggamot. Gusto ko pang mabuhay ng ilang araw. Juana, ibalik mo sa akin ang pera. Tigilan mo ang pagpapanggap na malapit ka ng mamatay. Sino ang naniniwalang mamamatay ka? Totoo iyan. Nanghihina na ang mga mata ko. Huwag mo akong paabutin sa pag-set up ng aking tindahan. Huwag mong bulihin ang nanay ko! Huwag mong saktan ang nanay ko! Nanay? Ikaw yung mayamang lalaki na dati namimili ng tinapay. Naiintindihan ko na. Yung babaeng walang hiya nagtatrabaho sa bahay mo at nagdulot ng gulo. Kaya pumunta ka para pagalitan silang dalawa, di ba? Nanay, ayos ka lang ba? Nanay, Aurora! Anong ginagawa mo rito? Nanay. Nasaan ang tatay mo? Sumama ba siya? Itong miserable na babae ay pinalayas lang ng kanyang lalaki. Well, isang babae may anak, tinatanggihan na ng sarili niyang lalaki. Nakikita mo? Nakakadiri? Iniinsulto mo ba ang asawa ni Presidente Fuentes? Impyerno ka! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Gloria,
Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Hindi ako makakabalik kasama ka. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo nitong mga araw? Alam mo ba kung gaano ako natakot? Takot na baka may nangyari sa'yo? Bitawan mo ako. Hindi ako makakabalik kasama ka. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Matutulungan kitang malutas ito. Hindi mo malulutas. Maliban kung wala ka nang nararamdaman para sa akin, kung hindi kita bibitawan. Eksakto. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Tumigil na ako sa pagmamahal sa'yo noon pa. Kung hindi dahil kay Aurora, itong pasaning kasama ko. Mula pa sa simula, hindi na sana kita nakilala. Ngayon, ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Huwag mo na akong abalahin. Mami, hindi ako pasanin. Mami, huwag mo akong iwan. Hindi na ako magdudulot ng gulo. Hindi na kita ipag-aalala. Mami, huwag mo akong iwan. Aurora, pasensya na. Para makasama mo ang tatay mo, ganito lang kita masasaktan. Lumayo ka! Hindi ako naniniwala kahit isa sa mga sinasabi mo. Hindi ka naniniwala sa akin, ha? At ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Matagal na akong tumigil? Hindi ko na ring mahal si Aurora. President Fuentes, okay ka lang ba? Ito ay usapin namin ni Gloria. Wala itong kinalaman sa iyo. Pwede ka bang umalis na? Anong ginagawa mo? Gloria, pasensya na at hindi kita natagpuan. Bigo ako sa iyo. Pwede mo akong sisihin, kamuhian, kahit ano. Pero, hinihiling ko na huwag mo akong iwan. Hindi bale kung saktan mo ako? Ayos lang lahat, basta't hindi ka malayo sa akin. Hayaan mo lang akong makita ka minsan, sa isang araw. Hindi mo pa rin naiintindihan? Kasuklam-suklam ka? Galit ako sa iyo. Tuwing titingin ka sa akin, nasusuka ako ng sobra. Nanay, pakiusap, huwag mong ganyanin si Dad. Ilayo mo si Aurora. Kung hindi, mamamatay ako sa harap mo. Wag! Alis na ako. Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Nanay! Alfonso, Aurora, pasensya na. Malapit na akong mamatay. Patawarin mo ako sa sinabi ko ngayon. Wala akong ibang pagpipilian. Gloria? Gloria? Kumusta ka? Kaya ikaw ang mahal niya. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Saka ko sasabihin sa'yo kung ano ang iniisip niya. Pakawalan mo siya. Bago ka dumating, sinabi niya sa akin ang lahat. Para sa kanya, ikaw ang kanyang isa at tanging. Gloria, ano bang nangyari? At nagsinungaling ka at iniwan mo kami sina Aurora at ako? Ano ang sinabi mo? Natagpuan ba ni Alfonso si Gloria at ibinalik siya? Opo ma'am, nasa ospital na siya ngayon. Hindi, kung si Alfonso malalaman ang kalagayan ni Gloria, tiyak na idodonate niya ang kanyang mga kornea. Hindi ko papayagan ang babaeng ito na sirain ang kinabukasan ng anak ko. Doktor, bakit siya biglang naging mahina? Ang impeksyon sa mata ay nagpapahina ng kanyang katawan. Kung walang corneal transplant, ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Mga kornea? Kaya pala mo ako iniwan? Doktor, ang aking mga kornea ay tugma sa kanya. Pwedeng gamitin ang mga ito. Sigurado ka ba? Napakabata mo pa? Nasa harap mo pa ang buong buhay mo? Para iligtas siya? Kahit na ako ay kailangang mamatay. Sige, ischedule ko ang operasyon. Ang pinakamaaga ay ngayong gabi. Gloria, ibabalik ko ang iyong mga mata. Kaya, huwag ka nang mag-alala. Hindi mo na kailangang tumakas.
Sa pagkakataong ito, naglagay si Alfonso ng mga guwardiya sa buong ospital. Hindi ka na makakaalis. Pasensya na po, ma'am. Natagpuan ako ni Alfonso. Wala nang silbi ang paliwanag mo. Sabihin mo sa akin, gusto mo ba ang kornea ni Alfonso o hindi? Hindi, ayaw ko. Mabuti. Gawin mo ang sinasabi ko. Sa labasan ng hagdanan, pinaalis ko na ang mga bodyguard sa lugar na iyon. Magtago ka doon. Baka isipin ni Alfonso na nakatakas ka na. Pagkatapos, hahanapin ka niya. Si? Gloria, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sa pagitan mo at ng anak ko, ang anak ko lang ang mapipili ko. Gloria, ano ang gusto mong kainin? Ako mismo ang magluluto ng hapunan para sa'yo. Sopas ng pagkaing dagat. Sige, hintayin mo ako sa ospital. Dadalahin ko sa'yo pagkatapos maluto. Bakit kakaiba ang boses mo? Wala lang. Gloria, huminahon ka. Ililigtas kita. Gloria, saan ka pupunta? Gloria. Sylvia, okay ka lang? Gloria? Ang hagdan ay puno ng holen. Ikaw. Huwag kang pumunta. Sylvia? Anong nangyari doon? May nangyari ba sa kanya? Si Mrs. Larios ay maayos. Ang naapektuhan ay si Miss Fuentes. Ano bang sinasabi mo? Alfonso? Ma? Bakit mo ginawa yon kay Gloria? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi siya nakakakita. Kung mahulog siya sa hagdan, kahit mabuhay siya, magiging lumpo siya. Ito lang. Si Gloria ba ang nagsabi sa iyo nito? Si Sylvia ang nagsabi sa akin. Nakita kanya pumasok sa kwarto ni Gloria at sinundan kanya sa buong oras. Paano ka naging ganito kalupit? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo lang. Kung maaksidente siya, maaantala ang operasyon ng kornea. Ikaw ang anak ko. Paano ko matitiis na makita kang mabulag? Mula ngayon, hindi na ako magiging anak mo. Simula ngayon, hindi na ako anak mo. Ano ang sinabi mo? Sa hinaharap, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makasama si Gloria ng mag-isa. Ang mga mata ay utang na loob ko sa kanya, kaya dapat kong ibalik ang mga ito. Tara. Bantayan mo siyang mabuti. Nang wala ang pahintulot ko, hindi siya maaaring lumabas ng silid na ito. Ikaw. Ikaw na walang utang na loob na bata. Alam ko na si Gloria ang magiging dahilan ng iyong pagkawasak. Sa sandaling masangkot ka sa kanya, nawawalan ka ng isip. Mrs. Larios, huwag kang mag-alala. Nakahanap na kami ng ilang tugmang kornea para sa iyo. Si President Fuentes ay kasama mo sa labas. Buti naman hindi sila kay Alfonso. Inay! Aurora? Kaya ganito pala ang itsura ng aking anak na babae. Nasaan si Alfonso? Nag-abroad si tatay para sa trabaho. Hindi. Imposible na aalis siya nang wala ako. Aurora, sabihin mo sa akin, iyon ang mga kornea ni tatay, hindi ba? Aurora, sabihin mo, iyon ay mga kornea ni itay, di ba? Alfonso Fuentes, ang tanga mo naman.
Bakit mo pinusta ang buhay mo sa akin? Pasensya na. Alfonso? Ang mga mata mo? Nakikita kita. Ano? Pero ang mga mata mo ay... Mrs. Larios, huwag kang mag-alala. Nakakita na kami ng mga kornea na tugma para sa iyo. Si President Fuentes ay naghihintay sa iyo sa labas. Buti naman, hindi kay Alfonso. President Fuentes, kung magising si Mrs. Larios at malaman na iyon ay iyong mga kornea, makakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Utang ko ito sa kanya. Magsimula na tayo. Doktor! President Fuentes! Nakakita na ng mga kornea na tugma para kay Mrs. Larios. Hindi mo na kailangang mag-donate. Ano ang sinasabi mo? Nakikita ko na ngayon. Alam mo, sobrang natatakot ako na baka gawin mo. Isang bagay na nakatatakot para sa akin. Gloria, na nakikita mo ako, ay kahanga-hanga. Tatay, Ang mga wedding dress dito, kukunin ko lahat. Oo, syempre. Nanay, tingnan mo. Sila ay isang perpektong mag-asawa. Nanay, hindi mo ba sila tinitingnan dahil gusto mo pa ring sirain sila? Paano ko maglakas loob? Sige, manumpa ka. Sige, sumusumpa ako. Ngumiti. Nobya at nobyo, lumapit ng kaunti.